Eto, mainit na balita. Coach Tim Cone, inaming si Kai Sotto talaga ang naging kawalan ng gilas sa mga nakaraang laban nila kaya sila natalo. Bakit kaya yan, nasabi ni CTC. Samantala, gaano nga ba kahalaga ang first window para sa gilas para makapasok sa Olympics? Tara alamin nating lahat ng yan ngayong araw. Sa mga gusto palang manood ng live ng laban ng gilas kontra sa Guam, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming page sa Facebook at EPM lang po kami para sa libreng live streaming link. First come, first serve lang to mga idol. Kaya, kita-kits sa page namin. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Para kay Coach Tim Cone, ang laban nila sa Guam ay ang dalawang pinaka mahalaga para sa gilas. Dahil ayon kay CTC, kung matatalo sila ng 2 beses sa Guam, yun ang maglalagay sa kanila sa alanganin at baka mawala pa ang goal niya na dalhin ang gilas sa LA Olympics. Ito kasi ang magiging senaryo ng gilas sa first window. 3 teams lang sa bawat bracket ang papasok sa second round kaya kailangang mag-ipon ng gilas ng panalo kung gusto nilang makapasok sa susunod na window. Kaya para kay CTC, kailangan nilang masecure ang 2 panalo sa Guam para makakuha ng pwesto sa top 3 ng Group A. Pero take note na sa first 2 games lang to mga idol, no? Dahil may 4 na games pa silang paglalabanan next year. Pwede rin nilang makuha ang top spot. Yan ay kung magkakaroon ng tie sa standings ang Australia at New Zealand. Pero yan ay kung mananalo ng kahit isang beses ang Tall Blacks sa Aussies. Kung manalo ang Australia ng 2 beses, ilalagay niya sa 3rd o 4th place ang New Zealand. At kung manalo naman ang gilas ng 2 beses sa Guam, masisecure naman ng gilas ang 2nd place o pwede din ang top place base sa magiging quotient ng games sa kanilang bracket. Ngayon, safe na ba ang gilas? Hindi pa syempre. First 2 games pa lang yan pero malaking boost yan bago tayo pumasok ng 2026 kung saan mas malalaking laban ang kakaharapin ng gilas kontra sa mga powerhouse Asian team na Australia at Tall Blacks. Kailangan lang mabuild ng gilas ang momentum para sa susunod na laban nila next year. Pero saan nila makukuha yon? Una, ang pagbabalik ni Kai Sotto sa gilas roster ang magiging unang boost para sa gilas. Pangalawa, yung addition ni QMB at kung ano ang magiging contribution niya sa 2 games sa Guam ang magdidikta kung papalag na tayo sa mga powerhouse team next year. At pangatlo, kung ma-approve agad si Benny Boatwright as naturalized player bago matapos ang year na to, yan sa tingin ko ang magbibigay ng momentum sa gilas bago nila kalabanin ng New Zealand at Australia. Samantala, usapang Kai Sotto naman, para daw kasi kay Coach Tim Cone, ang kawalan daw ni Kai Sotto sa mga nakalipas na games nila ang nagbigay ng malaking setbacks sa team kaya nahirapan sila itawid ang mga laro nila this year. Para kay Coach Tim, ang gilas daw pag walang Kai ay parang San Miguel na walang Junmar. At yan ang nakikita ni CTC sa pagkawala ni Kai sa rotation this year. Maalala nga na with Kai Sotto sa rotation, nagawa ng gilas na matalo ang world number 6 na Latvia sa Olympic qualifying dati at tinalo ng gilas ang Tall Blacks with Kai para makuha ang kauna-unahang panalo ng Pilipinas sa New Zealand. Kaya ayon kay Coach Tim, malakas naman daw ang gilas kahit wala si Kai pero mas malakas daw ang team pag nandyan talaga si Kai. Bagay na masasabi nating tama naman dahil nga sa mga nakalipas na games ng gilas na nag-iipon lang tayo ng panalo dahil nandyan ang presence ni Kai. Sa ngayon nga daw focus muna sila sa 2 game kontra Guam at excited na daw sila para sa next year dahil yun na ang year na magbabalik si Kai Sotto. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng gilas. Maraming salamat mga idol!